Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 197. Our verse for today, Proverbs chapter 17 verse 12. Ang sabi dito, mas mabuti pang masalubong mo ang isang osong inagawa ng anak kaysa sa hangal na gumagawa ng kahangalan. Minsan nakakatamad ng manood ng mga balita kasi mga mapapanood mo, mga mababalitaan mo, puro mga negative na balita. And very alarming and parang yung Pilipinas ngayon wala nang seguridad. Puro na lang patayan, violence, soldapan, maraming mga inosenteng mga tao yung napapahamak dahil sa mga ginagawa ng mga masasamang tao na to. Mga korupsyon, mga makasariling mga leader na walang inintindi kundi magnakaw or gumawa ng kasamaan sa gobyerno. Puro na lang panlilin lang, mga maliliit o hanggang sa malalaking mga iskaman, mga akala mo na nagbibigay sila ng pag-asa sa tao pero meron palang mga sariling intensyon. At lahat ng mga iba pang uri ng mga krimen, hindi ka na secure maglakad sa kalye. Anytime di mo alam, nandyan yung mga masasamang tao. And napakadaling isipin na kaya nila nagagawa ang mga bagay na yan kasi ang hirap ng buhay, di ba? Dahil sa kahirapan ng buhay, yun yung madalas na ginagamit nila kapag yung gumagawa sila ng krimen. Pero ang katotohanan kasi, hindi naman talaga dahil lang sa hirap ng buhay. Dahil ultimo yung mga mayayaman, gumagawa na rin ng krimen. Ang katotohanan kasi, meron talagang root problem kung bakit nila nagagawa yung mga bagay na yun. And sa Book of Proverbs, malalaman natin doon na marami talagang mga tao, inaayawan nila yung karunungan ng salita ng Panginoon. At kapag inaayawan nila yung karunungan o yung wisdom na nagmumula sa Panginoon, ang bawat taong tumatanggi sa karunungan na nagmumula sa Panginoon ay nagiging mangmang or kagaya ng sinasabi sa Bible, mga hangal, foolish. At kapag nagpatuloy ang kamangmangan or kahangalan, ang nagiging resulta nito ay distraction sa ating sarili at sa ating kapwa at pati na rin sa buong mundo. Ang problema kasi, ang bawat ginagawang kasamaan ng bawat tao, hindi lang naman sila yung apektado, kundi apektado rin yung mga naiwanang pamilya. Kagaya nung nakaraan lang, di ba? Yung may MC taxi na rider, di ba? Bigla na lang sinaksak. Sobrang nakakalungkot yun kasi ganun ang kasamaang tao. Alam mo yun, hindi man lang nag-declare ng hold up eh. Talagang magugulat ka na lang, bigla ka na lang sasaksakin. Alam mo yun, ganun. Hindi na niya inisip kung meron bang maiiwanan tong tao na to. Ang para sa kanya, gusto lang niya makuha kung ano yung gusto niyang makuha at gagawin niya yung lahat para mangyari lang yung kasamaan na nasa puso niya at nasa isip niya. Wala siyang pakialam kung magkaroon ng broken family, kung may mauulila, kung mayroong matatakot or magkakaroon ng katakutan sa buong mundo or alam mo yun, magsasuffer ang buong mundo or ang pamilya. Ganun ang nagagawa ng kasakiman, pagiging makasarili, kasamaan, at walang pagkatakot sa Diyos. Pero hindi yun ibig sabihin na wala ng pag-asa tong mundo na to. Because our God is an all-powerful God. At hindi lang siya basta all-powerful, He is also the God of second chances. Nag-o-offer pa rin siya ng forgiveness, nag-o-offer pa rin siya ng transformation para sa mga taong nagre-repent, nagsisisi sa kanilang mga ginawang kasalanan in the past at willing na isurrender yung kanilang buhay para sumunod sa Panginoon. Pero para dun sa mga tumatanggi na tanggapin ng ating Panginoon, sobrang hindi natin kayang i-underestimate yung kaya nilang magagawa eh. Nakita natin yan sa lahat ng mga balita. Mga mahihirap, ordinaryong mamamayan hanggang sa pinakamayaman, kaya nilang gumawa ng kasamaan dito sa mundong to. Kasamaan na hindi mo mai-imagine na kaya nilang gawin. Subalit sa bawat tagasunod ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay ng kakaiba sa ginagawang kasamaan ng mundong to. Mas pinipili nating i-pursue yung righteousness, yung pagkakaroon ng karunungan, justice and mercy, and mamuhay na may integridad. Bilang tagasunod ng Panginoon, mas pinipili natin yung ipag-pray ang ating kapwa at ipag-pray ang ating country or ang buong mundo kesa mamuhay sa pagganti dahil sinabi rin naman ng Panginoon, di ba? Siya yung gaganti. The vengeance is mine, sabi ng Panginoon. So mas pinipili natin na patuloy na ipanalangin ang proteksyon, especially sa bawat
tao na inosente at pinagpe-pray din natin yung pagbabago ng puso ng mga taong gumagawa ng kalokohan at kasamaan. Sa mundong ito na nakaka-overwhelm yung kasamaan na nangyayari, mas piliin pa rin natin na maging someone na magre-reflect yung God's love, God's wisdom, and God's justice. Mamuhay tayo with honesty, humble hearts, may compassion pa rin at commitment sa paggawa ng mabuti. Dahil hindi natin masasabi kung ano yung kayang gawin ng simpleng ikaw sa iyong pamilya, sa iyong workplace, sa iyong komunidad, sa iyong bansa at sa buong mundo. Normal lang malungkot, normal lang magalit, pero lagi nating tatandaan at mas piliin natin na maging mas kaparehas ng ating Panginoong Jesucristo. Continue to pray for our families, continue to pray for our country, and continue nating ipag-pray ang buong mundo. God bless everyone. Inawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.